Hello po mga kapatid, magandang hapon po ulit sa lahat. Welcome sa aking channel, Brother OG De Leon po. Nandito na naman po ako para mag-share na naman sa inyo tungkol dito sa aking devotion dito sa Mateo. Nandito na po tayo ako sa Mateo chapter 13. Maganda na naman po ang aking isi-share sa inyo mga kapatid. Kaya dyan lang po kayo at mamaya mag-uumpisa na tayo kagaya po ng aking ginagawa. Bago po tayo mag-umpisa, ay samahan niyo po muna ako mga kapatid na manalangin. Magsiyoko po tayo. Yes, Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, maraming maraming salamat na naman po sa hapong ito at binigyan mo na naman po kami ng isang pagkakataon upang makapagbasa na naman, Lord, ng inyong mga salita, Lord. Salamat, Lord, sa binigay mo na naman sa akin pagkakataon, Lord, upang ako'y makapag-share na naman ng iyong mga makapangyarihang mga salita, O Diyos. Salamat po ulit, Lord, sa lakas ng loob, sipag, at talino na ipagkakaloob mo po sa akin at pinagkaloob mo po sa akin. Salamat, Lord. Lord, inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawain ngayong hapon na to, O God. And I pray, Father God, na lahat po ng inyong mga salita na aming mapapag-aralan po ngayong hapon na to ay muli naming maitatak sa kailaliman, Lord, ng aming mga puso, O Diyos. Salamat po muli, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Muli, Lord, samahan mo po kami sa aming pag-aaral na naman ng iyong mga salita. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, welcome again sa aking channel. At ulitin ko lang po, bago po tayo mag-umpisa doon po sa mga bago po sa aking channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe po kayo. Paki-like niyo po ang aking mga videos po at yung notification bell po, paki-click niyo rin para updated po kayo sa iba ko pang i-upload po at yung ating mga video, ating mga napapag-aralan ay nawa ay ma-share nyo rin po sa ating mga mahal sa buhay, kaibigan, kapitbahay, po. Paki-share nyo rin po. So, salamat po mga kapatid. Thank you po. At ngayon, mag-umpisa na po tayo dito nga po sa Mateo chapter 13 po. Nandito po tayo. Kung kayo po ay may mga Biblia, pakibuksan nyo rin po pakibuksan nyo dito sa Mateo or Matthew chapter 13. Ito po ay may pinamagatang ang talinhaga tungkol sa manghahasik or sa English po, the parable of the sower. Ito po ay talinhaga ng ating Panginoong Kristo. Ito ay lagi niyang ginagamit sa kanyang pagtuturo pati sa kanyang mga alagad, po mga kapatid. So, sabi po dito sa chapter 13 verse 1, noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Dahil sa dami ng taong lumapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Tumayo naman sa dalampasigan ng mga tao at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. Ganito ang sinabi niya ng ating Panginoong Kristo. Sabi po dito, may isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi naman nalaglag sa mabatong lupa. Dahil manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhi. Sumibol daw dahil manipis lang ang lupa. Ngunit natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init ng araw. Palibhasay
mababaw ang mga ugat. May mga binhi namang nalaglag sa may matinik na halaman. Lumago ang mga halamang ito at sinakal ng mga binhing tumutubo doon. Sabi pa, ngunit ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga. May tig sa sandaang o tig sa sandaan, may tig 60 at may tig 30. Makinig ang may pandinig. Ano po, lagi po itong sinasabi, ano? Na makinig daw yung mga may pandinig. Ano po. At sabi nga dito, inulit ito, tayo po ay nagbasa kanina sa chapter 13, verse 1 hanggang 9. Ngayon po ay inulit ito sa chapter 13 din, pero inulit ito sa verse 18. Ano po, inulit ito. Sabi dito, pakinggan ninyo ang kahulugan ng talinhaga tungkol sa maghahasik. Ano po? Ito po sabi, kapag ang isang tao ay dumirinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa, siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan, dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan, kagaya din po nung unang sinabi na nalaglag sa mga batuhan at may dumating daw na ibon at ito'y kinain, di ba po, nabasa natin kanina. Yun naman daw po ang ibig sabihin no, na kapag naghasik sa mabato, ano po, at dumating ang ibon at kinain. Sabi naman dito, kapag ang isang tao ay dumirinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa, siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan, dumarating ang masama at agad inalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. So na parang nabaliwala, ano po, parang sinasabi po nakinig ka ng salita ng ating Diyos, ngunit ito hindi mo naman inuunawa at kung ano-ano pa rin ang iyong naiisip at ginagawa, kaya napupunta lang sa wala. So parang kinakain lang o kinukuha iyon ng masama. Ano po kasi hindi tumimo o natatak sa iyong mga puso yung mga mensaheng iyong naririnig, kagaya po ng ating ginagawa no palagi. Ano po, ako po ay nagsishare sa simpleng paraan lang ng salita ng ating Diyos. Yung aking devotion po ay aking sinishare sa inyo. Ngunit sabi nga dito, kung kagaya nito na nagsishare, nanonood nga po kayo o ang ibang tao, ano po, halimbawa hindi lang ako, so marami nagsishare, naghahayag ng salita ng ating Diyos, ngunit pinapakinggan mo ngayon, ngunit hindi mo yun inuunawa. So nababaliwala lang po at kinukuha ka agad ng masama yung iyong mga narinig. Ano po, ganun daw po ang ibig sabihin nun. Pero ang alam ko po, kayo pong mga nanonood, tayo po, na kapag tayo nakakarinig ng salita ng Diyos, tayo po'y nag-aaral ng salita ng Diyos, ano po, yun po ay ating inuunawang mabuti. At yun ay itinatatak natin sa ating mga puso at pinagbubulay-bulayan, iniisip-isip natin yun at inaalala araw-araw, gabi, umaga o gabi o hanggang sa bago tayo matulog, hanggang paggising natin, yun po ay ating inuunawa. At ang maganda nga po pa nun ay ating muling babalikan yung ating napag-aralan o nabasa o sinabi sa atin. Ano po, yun po ang maganda upang yun ay maitatak sa kailaliman ng ating mga puso. Pangalawa po, sabi pa, ang katulad naman ng binhing nalaglag sa mabatong lupa ay ang taong dumirinig ng mensahe kaagad at masaya niya itong tinatanggap. Ano po, ulitin ko lang. Verse 20 po, chapter 13 pa rin po tayo. Verse 20, katulad naman ng binhing nalaglag sa mabatong lupa ay ang taong dumirinig ng mensahe kaagad at masaya niyang tinatanggap. Sabi sa verse 21, ngunit hindi tumimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang itong nanatili at pagdating ng mga
kapighatian at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Ano po? May mga, ulitin ko lang yung sinabi, ano po? May mga tao daw po, mga kapatid, na tumanggap, naging masaya siya sa narinig niya, excited siya sa narinig niyang salita ng ating Diyos. Ano po? Sabi dito, ngunit hindi lamang ito ang ngunit hindi tumimo, hindi natatak, mga kapatid. Hindi natatak ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang itong nanatili. Sandali lamang naging masaya siya, inisip-isip niya, pero mamaya na rin, nawawala na rin, mga kapatid. At pagdating ng mga kapighatian at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Alam ko po, hindi po tayo yun. So pag dumating ang mga yung sinasabing kapighatian, mga pagsubok, anong po, problemang ganyan dumarating sa atin, agad daw nawawala yung mensahe nga kanyang nabasa, narinig o napag-aralan. Ano po, nawawalan siya ng pag-asa. At sabi pa dito, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Ibig sabihin, nawalan na naman ng pag-asa. Narinig ang salita ng ating Diyos. Ngayon, nagsishare tayo, narinig natin, natutuwa tayo, masayang masaya tayo. Pero, kapag naisip na naman natin o may dumating na isang suliranin o pagsubok, nawawala na po yun. Yung mensaheng ating narinig, yung mga pangako ng ating Diyos ay nawawala na, kagaya ng hindi niya tayo pababayaan. Kung tayo magbabalik loob, lalapit at magtitiwala sa Kanya, tayo Kanyang poprotektahan. Kumbaga, nawawala na po ulit yun sa dami ng problema na naman o may problema dumating, pagsubok na dumating, sabihin na natin, naku, wala na naman palang ulam, wala na naman palang pagkain, wala na naman palang pera, wala na naman palang pambayad. So, nakakalimutan na po yung mensahe sa atin ng ating Diyos na kung ikaw ay magtitiwala, ano po, at nagtitiwala ka, tutulungan ka ng ating Diyos. Dapat hindi po yun nawawala. Dahil sa pagtulong niya sa iyo, at siyempre ikaw din ay gagawa ng paraan, hindi kagaya po ng sinabi ko, hindi naman po pwedeng nakasahod lang tayo, Lord, bigyan mo po ako ng pera, nakasahod kang ganyan. Hindi po pwede, di ba po? Talagang kikilos din po tayo. Gagawa po tayo ng paraan at kagaya pa rin ng aking sinabi ng mga karaang pag-aaral natin o pag-share ko ng aking devotion at kung may mga taong may nagkautang sa atin or may mga biglang dumating dyan na bisita natin o kamag-anak na galing kung saan, abroad ba yan, ano, biglang nag-share siya ng kanyang kinita or may pasalubong siya sa'yo. Di ba po, yung mga ganun, gagawa po kasi ng paraan ang ating Diyos. At siya ang bahala, tumulong sa'yo. Magkakaroon ka't magkakaroon. Hindi ka niya pababayaan. Hindi ka magugutom, mga kapatid. Yun po ang pangako sa atin ng ating Diyos. Magtiwala lamang tayo sa Kanya. Magtiwala, umasa tayo sa Kanya. Siya ang ating sandigan mga kapatid, ang ating Diyos. Wala namang imposible sa ating Diyos. Wala namang ibang makakatulong sa atin, kundi ang ating Diyos na buhay, na handang makinig sa ating mga panalangin at handang tumulong sa atin anuman ang pangangailangan natin sa ating buhay. Yan po ay pangako sa atin ng ating Diyos. Kaya dapat po ay hindi po kagad mawala o hindi mawala ang mga ang mga mensahe ng ating Diyos, yung mga ating nababasa, napapakinggan, napapag-aralan, no? Napapakinggan natin sa ating mga pastors na totoong naglilingkod sa atin, mga bishop, di ba? Dapat po ay magtiwala tayo. Panghawakan natin ang pangako ng ating Diyos. Ano po? Yun po ang ibig sabihin no na yung mga nalagay sa batuhan na agad siyang natuwa naman, tinanggap niya, pero pag dumating ang mga pagsubok, ay nawawala rin yung kanyang pananampalataya. Hindi po tayo yun, mga kapatid, di ba po? Hindi na po tayo ganun, na kagaya na dati na mabilis mawala ng pag-asa. Pero ngayon ay malaki ang ating tiwala sa ating Diyos. Talagang umaasa tayo sa kanyang mga pangako. Dahil totoo ang kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Lalo-lalo na, mga kapatid, sa mga taong totoong nagbabalik loob sa Kanya, nagsisisi sa lahat ng kasalanan, nagpapakabuti, tumutulong ng kusang loob na galing sa puso. Yung pagtulong, hindi nagsasalita ng hindi maganda o nag-iisip man lang, mga kapatid, doon nalulugod ang ating Diyos. At sigurado ko, kapatid, hindi Kanya pababayaan. Amen and amen.
Tapos po, verse 22, ang binhi namang nahulog sa may damuhang matinik. Ito yung sinasabi kanina na nalaglag sa matinik. Ano po? Na halaman ay naglalarawan ng mga taong dumirinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at paghumaling o pagkahumaling sa kanya sa kayamanan, ang mensahe ay nawawalan ng puwang sa kanilang puso at ito ay hindi nagkakaroon ng bunga sa taong iyon. Ulitin ko mga kapatid. Chapter 13 pa rin tayo, verse 22. Ang binhi namang nahulog sa may damuhang matinik na halaman ay naglalarawan ng mga taong dumirinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, ang mensahe ay nawawalan ng puwang sa kanilang puso at ito ay hindi nagkakaroon ng bunga sa taong iyon. Ito naman yung sinasabi na sa dami ng yung siguro sa dami ng yung pangarap, hindi naman masamang mangarap, pero kung ito ay napakarami na, talagang nauhumaling ka na gusto mong bumili ng mga bagay na, halimbawa lang po mga kapatid, ikaw ay may cellphone na, meron luma at may bago pa, at may bagong dumating, gusto mo na naman bumili. So nauhumaling ka sa mga ganong bagay mga kapatid. Kahit na sabihin natin na sapatos man yan, damit man yan, o anumang bagay, o sabihin na natin yung mga mayayaman talaga na may sasakyan na, luma, may bago naman din, nakabibili lang nung nakaraang taon, gusto na naman bumili. So nahuhumaling po sa mga kayamanan at nawawalan na ng puwang yung mga mensahe. Ano po? Ulitin ko lang, sabi dito, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, ang mensahe ay nawawalan ng puwang sa kanilang puso at ito ay hindi na nagkakaroon ng bunga sa taong iyon, hindi na namumunga. Yung mga naririnig natin, imbis na tayo mamunga, di ba po, ng maraming pamumunga tayo, talagang magandang bunga ang nangyayari sa atin. Hindi na tayo namumunga mga kapatid. Dahil sa kung ano-anong mga naiisip, nakakahumalingan ng kung ano-anong bagay na sinasabi na yung mga bagay na sobra-sobra na. Meron ka na gusto mo pa at gusto mo pa ulit. At sa susunod ay pinapangarap mo pa yung isang bago na darating na naman, ay gusto mo na naman na magkameron ka. So nawawala na ng puwang yung mga mensahe sa iyong puso mga kapatid. At sabi nga nito, hindi nagkaroon ng bunga sa taong iyon dahil yun na ang iyong naiisip, hindi ka na namunga. Hindi mo na na-share sa mga tao yung magagandang naririnig mo, nababasa mo, nalalaman mo na salita ng ating Diyos. Hindi ka namunga, mga kapatid. Yun po ang sinasabi. At sabi pa dito, verse 23, mga kapatid, at ang katulad naman ng binhinga napahasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe. Kaya ito ay namumunga ng sagana, may tig 100, may tig 60 at may tig 30. Ito po yung mga sinasabi, ang katulad naman ng binhinga, napahasik, sabi dito, napahasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe. Kumbaga, nagsishare, nakarinig tayo sa ating pastor, bishop o leaders, na may sinasabi siya na mensahe ng ating Diyos. Yun po ay ibig sabihin, inunawa nating mabuti. Talaga, tinanggap natin ang buong puso, pinagbulay-bulayan natin yung salitang yun, yung mensaheng yun, talagang yun ay, tapos yung ating narinig, ating natutunan, ating nabasa, ay shiner natin, ibinahagi natin sa ating mga mahal sa buhay. Mga kapatid, kahit pa ikaw ay nasa trabaho, pero halimbawa break time mo, nagbasa ka, talagang may narinig kang magagandang mensahe, at yun ay tuwan-tuwa ka, galak na galak ka, masaya ka na shiner mo sa iyong mga kasamahan, sa bahay man, sa trabaho man, o mga kaibigan man, o kapitbahay, mga kapatid, at shineran mo at sila rin ay natuwa. Yun po ay ikaw po, mga kapatid, ay namunga ng marami. Yun po
ay alam kong kayo rin mga kapatid na namumunga kayo ng sagana, siksik, liglig at umaapaw na na anong tawag diyan na pamumunga mga kapatid. At yung biyaya nga na yun na salita ng ating Diyos, dahil ang salita ng ating Diyos ay ating biyaya, ating kalakasan, ating katagumpayan. Kaya dapat mga kapatid, isinishare din natin, inahayag din natin at ibinibigay din natin sa ating mga mahal sa buhay upang sila rin ay makabahagi ng pagpapala at mamunga ng marami. Yun po ang ibig sabihin ng mga kapatid. Tapos may isa pa po ako i-share sa inyo tungkol dito. Natapos natin ang talinghaga tungkol sa maghahasik. Alam ko po nga na-bless po kayo doon at alam ko rin na narinig nyo na to maraming beses na, pero masarap talaga siyang balik-balikan itong mensaheng to para sa ating mga puso, sa ating matatabang puso, dahil pag nakarinig tayo ng mensahe ng ating Diyos, talagang lalong tumataba ang ating puso, lalo tayo namumunga ng marami. Ito naman mga kapatid, ganun pa rin po, chapter 13, verse 24. Tungkol naman po to sa talinhaga tungkol sa mga damo sa triguhan. Ito po. Verse 24 po mga kapatid. Nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talinhaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghahasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Sabi dito, ulitin ko lang, muling nagsalaysay ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi dito, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghahasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway. Naghasik ng maraming damo sa triguhan at saka umalis. Verse 26, nang tumubo at namunga ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo, no? Sa isang pananim, naghagis daw ng mga damo ang kaaway. At yun din ay kasabay na tumubo nung tinanim na trigo, mga kapatid. Sabi dito, verse 27, kaya't pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong, hindi po ba mabuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sabi. Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawa nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga damo? Sabi naman, huwag, baka mabunot pati ang mga trigo. Sagot niya, hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihin. Pag-ani, sasabihin ko sa mga taga pag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkisin o pagsamasamahin at saka sunugin. Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalig. Kumbaga, yung mga damo, hayaan lang tumubo siya. At pagbigkisin, pagsamasamahin. At sabi dito, sunugin yung mga damong yun. At yung mga trigo ay dalhin sa kanyang kamalig. Ito na po ang dito tungkol sa 30 naman. Kahulugan ulit ng talinhaga tungkol sa mga damo sa triguhan. Ito po ang sabi. Pagtapos, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok siya sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, ipaliwanag nga po ninyo sa amin ang talinhaga tungkol sa mapanirang damong tumubo sa bukid. Ito po ang sabi ulit ng ating Panginoong Hesukristo. Verse 37 na po tayo. Sumagot si Jesus, ang naghasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Ang nag-share, ang naghayag ng salita ng ating Diyos ay ang anak ng tao na ating Panginoong Hesukristo. Siya ang naghasik ng mga mensahe. Ang bukid ay ang daigdig. Yung tinaniman po, yun po daw ay ang ating daigdig. Ang mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa kaharian at ang mapanirang damo naman ay ang mga kabilang sa masama.
Ulitin ko mga kapatid, verse 36. Ang bukid ay ang daigdig, ang mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa kaharian, at ang mapanirang damo naman ay ang mga kabilang sa masama. Verse 39. Ang kaaway ay naghahasik ng damo. Ang kaaway na naghahasik ng damo ay walang iba kundi ang dyablo. Ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng daigdig, at ang mga tagapag-ani naman ay ang mga anghel. Ulitin ko mga kapatid para lubusan natin maintindihan, ano? Ulitin ko lang. Sumagot si Jesus at naghasik. Sabi ni ating Panginoon sa Kristo, ang naghasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Ang ating Panginoong sa Kristo, ang bukid ay ang daigdig. Ang mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa kaharian, at ang mapanirang damo ay ang mga kabilang sa masama. Ang kaaway ay naghahasik ng damo. Ang kaaway na naghahasik ng damo ay walang iba kundi ang dyablo. Ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng daigdig, at ang mga tagapag-ani naman ay mga anghel. Sabi sa verse 40, kung paanong ang mga damo ay itinapon at sinunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Verse 41, ipag-uutos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at lahat ng gumawa ng masama. Sabi sa verse 42, ihahagis nila ang mga ito sa lumalagablab na pugon, at doon ay mananangis sila at mangangalit ang mga kanilang mga ngipin. Ngunit, sabi sa 43, ang mga gumawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama. Makinig ang may pandinig. Napakaganda po ng mensahe ng ating Panginoong Jesucristo. No? Kagaya din ng damo at trigo na bubunutin ang lahat, at ang masama ay pagsasama-samahin at itatapon sa apoy, susunugin. At ang sabi dito, ngunit ang mga gumawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama. Sabing gano'n, sa kaharian ng ating Ama. Ang mga matuwid daw ay magniningning sa kaharian ng ating Diyos Ama. Makinig ang may mga pandinig. Kaya po mga kapatid, dapat sa tuwing may mag-share, sa tuwing may maririnig tayong naghahayag ng salita ng ating Diyos, tayo'y makinig. Dahil tayo ay may pandinig. Opo, tama po. Tayo ay may pandinig mga kapatid. Tayo ay may mata. Pwede tayo magbasa araw-araw ng salita ng ating Diyos. Tayo po'y mag-devotion araw-araw, at pagbulay-bulayan natin ito araw-araw upang hindi tayo maging isang damong masama na bubunutin at itatapon sa apoy, kundi tayo ay maging magningning, o tayo ay yung maging trigong maganda upang tayo ay magningning sa kaharian ng ating Diyos Ama. Maraming salamat sa ating Diyos. Sabi pa dito mga kapatid, basahin ko lang, idagdag ko lang tong verse 47, ang lambat. Maganda po ito. Pakinggan niyo po. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagi sa lawa at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ang lambat, hinila ito sa pangpang. Naupo ang mga tao habang tinitipon nila sa sisidlan ang mabubuting isda, at itinatapon naman ang mga isdang hindi mapapakinabangan. Parang lambat, ang kaharian ng ating langit. Sabi sa verse 49,
Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, ihihiwalay ang masama o ang masasama sa mga matuwid at iahagis ang masasama sa naglalagablab na apoy. Do'y mga mananangis sila at mga ngalit ang kanilang mga ngipin. Isang napakagandang mensahe na naman sa atin ng ating Diyos. Itong ang lambat, ulitin ko lang, ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagi sa lawa at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ang lambat, hinila ito sa pampang. Naupo ang mga tao habang tinitipon nila sa sisidlan ang mabubuting isda at itinatapon naman ang mga isdang hindi mapapakinabangan. Verse 49, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, ihihiwalay ang masasama sa mga matuwid at ihahagis ang masama sa naglalagablab na apoy. Do'y mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Amen and amen. Tayo ay nagbabalik loob na sa ating Diyos. Alam ko po yun kayo mga nakakarinig, nakakapanood ng aking sharing. Alam ko ito'y sinishare nyo rin sa inyong mga mahal sa buhay mga kapatid upang sila rin ay makabahagi sa mensaheng napakaganda ng ating Diyos para sa atin lahat. Hindi po ito para sa bansang Israel lamang, kundi para sa lahat ng taong ginawa ng ating Diyos. Yun ay ikaw, ako, at tayong lahat itong mensaheng to. Kaya tayo ay dapat mamunga ng marami. Yung ating mga naririnig, nababasa, natututunan na salita ng ating Diyos ay i-share natin. Ihayag natin sa ating mga mahal sa buhay. Sa ating mga kaibigan, kung talagang ang turing nyo po sa kanila ay kaibigan. Kapitbahay, i-share po natin ang salita ng ating Diyos upang sila rin ay mamunga ng marami ng hindi lang 100, maaring 200, 300, 500, mamunga ng marami. Ikaw at ako mga kapatid, tayong lahat. Yun po ang kagustuhan, yun po ang gusto ng ating Diyos sa atin. Kaya po ang kanyang ang laging panawagan, laging kanyang sinasabi, ito ang ating gawin. Ito ang gusto ko. Halika kayo, tayo'y mag-usap, magpaliwanagan tayo. Ito ang gusto ko, manalangin ka, lumapit ka sa akin, at ikay aking pakikinggan. Yan po ang pangako ng ating Diyos, napakarami. Hindi kita pababayaan. Meron akong pangako sa iyo na aayusin ko ang buhay mo. Ito dapat ang iyong buhay, hindi yan. Ngunit ikaw ay tumalikod sa akin. Kinalimutan mo ako, binaliwala mo ako. Pero nag-aantay pa rin ang ating Diyos sa atin. Oras, maya't maya, siguro segundo tayong inaantay ng ating Diyos na tayo lumapit sa Kanya ng buong puso at kaluluwa. Magbalik loob tayong lahat. Magpakabuti tayo. Magsisi ng buong puso at kaluluwa sa lahat ng kasalanan. Alisin na natin yung mga masamang iniisip o yung galit sa ating puso, yung sama ng loob, yung inis, yung tampo, yung kayabangan. Alisin na po natin yan mga kapatid. Hindi pwedeng ako'y mas matalino kaysa sa'yo. Bakit kita pakikinggan? Hindi po ganun. Ang pag-share ng salita ng ating Diyos ay para sa lahat. Kay mayaman ka, kay mahirap ka, matalino ka, o anuman, bata ka, matanda ka, lalaki, babae. Para sa lahat po ito. Para sa atin pong lahat itong salita ng ating Diyos. Kaya dapat po na ito ay ating i-share at tanggapin ng buong puso at kaluluwa upang tayo ay mamunga ng marami. Amen and amen. Alam ko pong blessed na blessed po ulit kayo kasi po ako'y blessed talaga lagi sa aking at tuwan-tuwa ako sa tuwing ako'y makakapag-share ng aking devotion mga kapatid. Talagang ako'y nagpapasalamat una sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, ating Diyos na buhay, dahil patuloy niya ako binibigyan ng lakas ng loob para mag-share ng kanyang salita. Talino at sipag na patuloy niyang binibigay sa akin para mag-share ng inyong salita. Kaya salamat sa ating Diyos at salamat din sa inyo mga kapatid dahil patuloy kayong nandyan
Alam kong nadadagdagan kayo. Alam ko po yun. Sa pakikinig na sabik din ang lahat na makarinig ng salita ng ating Diyos, yung kanyang mensahe. Alam kong inaabang-abangan niyo po yun. Alam ko rin na nagbabasa rin kayo ng Biblia. Ano po, talagang salamat po sa inyo, sa aking mga mahal sa buhay, sa aking mga kaibigan, nasan man sila, ano po. Salamat po sa inyo. Pati na rin sa mga bago. Salamat sa inyo. Salamat. Alam kong dadami po tayo. Maraming manonood, makikinig, magbabasa ng salita ng ating Diyos. Salamat sa Diyos. Ating purihin ang ating Diyos. Pinupuri natin ang ating Diyos. Pinupuri natin ang ating Diyos Ama, ang ating Panginoong Kristo at Holy Spirit. Dahil patuloy nila tayong ginagabayan, pinagtatagumpay, ginagabayan, pinoprotektahan. Hindi nila tayo pinapabayaan at iniiwan. Salamat sa ating Diyos. At Amen and Amen. Muli mga kapatid, tayo mananalangin. At pwede rin po kayong manalangin sa inyong puso, mga kapatid. Kung gusto nyo magsalita rin kayo, lakasan nyo po. Huwag po kayo mahihiya. Dahil sa tuwing tayo mananalangin, kagaya rin ng lagi ko sinasabi, sa tuwing tayo mananalangin, kinakausap natin ang ating Diyos. Sa tuwing tayo magbabasa ng Biblia, ng kanyang salita, kinakausap tayo ng ating Diyos. Kaya sa tuwing mananalangin, mga kapatid, huwag po tayo mahihiya. Dahil hindi lang naman ang ating sarili ang ating pinapanalangin, kundi pati sila na ating mga mahal sa buhay, kaibigan, kapitbahay, at ang lahat ng tao sa ating mundo. So manalangin po tayo. Magsiyuko po tayo. Alisin na po natin yan mga mabigat sa ating puso, yan napakaraming isipin na yan dahil aayusin na po yan ng ating Diyos. Nakikinig po siya ngayon mga kapatid. Hallelujah. Yes Lord, hallelujah. Aming Ama sa langit, maraming salamat po Lord sa iyong mga salita na aming narinig na naman, sa aming mga nabasa na naman. Lord, salamat. Salamat Lord sa iyong mga salita. Salamat Lord din sa mga tao nga. Ang mga salita mo'y tumatatak, tumitimo sa kanilang mga puso, sa aking puso Lord. Salamat Lord sa pagkakataon yan na binibigay mo sa amin upang makarinig, makapag-aral ng iyong mga makapangyarihan salita. Thank you Lord dahil tagumpay na naman ang aming gawain ngayon. Thank you Lord dahil kasama ka namin sa aming pag-aaral. Thank you Lord dahil kasama ka namin at pinakikinggan mo ang aming panalangin. Thank you Lord dahil nandiyan ka palagi Lord, nandiyan ka palagi para sa amin. Salamat Lord. Salamat Jesus. Salamat Holy Spirit. Salamat Lord. Lord, salamat po sa iyong kabutihan at pagmamahal sa lahat ng tao. Sa aking mga kapatid sa pananampalataya. Sa aking mga mahal sa buhay. Lord, sa aking mga kaibigan at kapitbahay, at sa mga taong nakikinig, nanonood, nagbabasa ng iyong mga salita. Lord, salamat. Lord, patuloy mo kami, patuloy mo silang gabayan. Hipuin ang kanilang mga puso at yung kanilang mga mahal sa buhay pa o kaibigan man, Father God, na Lord, na hindi pa lubusang nakakakilala sa iyo, Lord. Hipuin mo rin ang kanilang mga puso upang sila rin ay lumapit sa iyo, upang sila rin ay makabahagi ng pagpapala na ipinagkakaloob mo ngayon sa bawat isa sa amin, O God. Please, Lord, wag mo po silang pabayaan. Ganon din ang aming presidente, Lord, sa Pilipinas, sa Japan, sa Amerika, saan, kahit saan, Lord, sa buong mundo, sa lahat ng bansa, Father God, kasama ang Israel, Father God. Hipuin mo rin ang mga puso ng kanilang mga presidente, Father God, mga kasamaan sa pamahalaan, ang kanilang mga mahal sa buhay. Ganon din pababa, Lord, at sa mayor, Father God, pati na mga nurse, doktor, scientist, police, sundalo, Father God, lahat, Lord, mga simpleng tao rin. Hipuin mo rin ng mga puso upang lahat kami, Lord, lahat kami ay lumapit ng buong puso sa iyo, Lord, buong kaluluwa, magbalik loob, magsisi sa lahat ng kasalanan, O God. At Lord, makinig sa iyong mga salita, sa iyong mga mensahe, at gumawa ng kabutihan. Hindi mag-isip ng masama o magsalita man lang, kundi puro kabutihan lamang, Father God. At sumunod sa iyong mga kautusan, katuruan, Father God, ang lahat ng tao. Please, Lord, gabayan mo po kami, hipuin, Father God, samahan palagi, Lord, upang kami maging maayos. At karapat dapat na tumawag sa iyong Ama, Lord, karapat dapat na lumapit kami upang humingi sa iyo ng tulong, Father God, at ano man ang aming pangangailangan, Father God. Nawa, totoo ang aming maging puso sa aming paglapit sa iyo, pagsisisi at pagbabalik loob. Hindi lang ako, kundi ang aking mga mahal sa buhay, kapatid sa pananampalataya, Father God, mga kaibigan, kapitbahay, at ang lahat ng tao sa mundo, Father God,
naway lumapit ng buong puso at kaluluwa ng totoo, Father God. Dahil ikaw ang aming Diyos. Ikaw lamang ang aming Diyos na dapat sambahin. Ikaw lamang ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang aming Diyos na buhay, na nakikinig, na nakikita ang lahat ng nangyayari sa amin. Iniisip pa lang namin, Lord, alam mo na kagad, Lord. Dahil walang imposible sa iyo. Ikaw ay makapangyarihan, Lord. Ikaw ay mapagmahal, Father God. Salamat sa iyo, Lord. Salamat sa iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord, dahil patuloy kaming malakas, masaya, masagana at tagumpay, Father God, sa kabila ng nangyayari sitwasyon sa aming bansa. O Lord, sa aming mga lugar, patuloy mo kaming iniingatan, ginagabayan, tinuturuan, pinoprotektahan, binibiyayaan, Father God, at inaalis ang anumang karamdaman, Father God, ng lahat ng may karamdaman. Pinagaling mo na, in Jesus' name. Ang mga nagugutom, iyong muling pakakainin at pasasaganahin. In Jesus' name, Father God, ang mga nalulungkot, muli mong aalawin, pasasayahin at pagtatagumpayin. In Jesus' name, Father God, ang mga walang trabaho, magkakaroon na ng trabaho, makakapag-apply ng muli, Lord. Magiging maayos na muli ang aming mga bansa. Makakapagsimula na kami ng mas maayos, mas matagumpay na pamumuhay na kasama ka, O Diyos. Dahil kasama ka namin, Lord. Sa aming buhay ngayon, sa aming laban, kasama ka namin, Lord. Kaya kami magtatagumpay. In Jesus' name, O God. In Jesus' name, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Thank you, Lord. Dahil pinakinggan mo na at binigay na ang aming mga panalangin. In Jesus' name, O God. We claim it. We receive it, Father God. Inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming buhay, ng aming panalangin, ng aming katagumpayan, Father God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Muli, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. And Amen. Amen po. Amen po. Amen. Salamat pong muli sa lahat, mga kapatid. Salamat po sa inyo at mabuhay po kayong lahat. Mabuhay po tayong lahat. At God bless po sa inyong lahat. God bless po.